close my eyes and colors fly. There's no hiding from your grace. I can't deny your heart for mine, and it's unrelenting chase. I was on the edge of deception, caught up in my own hesitation, until your love took over me. So I let go and I let love show me life like it's supposed to be. On a oasis, you're a oasis, all the freedom I'll ever need. Now I'm alive. Oh la la, oh la la. When I let go and I fall alive. Oh la la, oh la la. When I let go then I fall alive. When I let go then I fall alive. The hideaway is calling me to a life unlike before. The Father's heart is beckoning, and I can't resist no more. Lead me in the ways of devotion. I don't wanna get caught in emotions. My heart is only for you, Lord. So I let go and I let love show me life like it's supposed to be. On a oasis, you're a oasis, all the freedom I'll ever need. Now I'm alive. Oh la la, oh la la. When I let go then I fall alive. Oh la la, oh la la. When I let go then I fall alive. When I let go then I fall alive. So I let go and I let love show me life like it's supposed to be. On a oasis, you're a oasis, all the freedom I'll ever need. Now I'm alive. When I let go then I fall 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 alive. Oh la la, oh la la. When I let go then I fall alive. I close my eyes and colors fly. There's no hiding from your grace. I can't deny your heart for mine, and it's unrelenting chase. I was on the edge of deception, caught up in my own hesitation, until your love took over me. So I let go and I let love show me life like it's supposed to be. On a oasis, you're a oasis, all the freedom I'll ever need. Now I'm alive. Oh la la, oh la la. When I let go then I fall alive. Oh la la,
Hello! Good morning mga kapatid. Salamat sa Panginoon sa magandang umagang ito na muli pinagkaloob sa atin para tayo ay sama-samang sumamba at magpuri sa ating Diyos na buhay. Amen? Ayan, God bless you sa inyong lahat. Tayo po ay darako na sa ating panalangin. Inanyayahan po natin ang pamilya Adona, Kapatid Randy at Kapatid Pia. Sila po ang family day ngayon. Samahan niyo po ako sa pananalangin. Aming dakilang Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat, sa umaga pong ito, Panginoon, ay nagpupuri kami, nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan, Panginoon, sa buhay po ng bawat isa sa amin. Salamat sa isang linggo, Panginoon, na aming naranasan. Salamat sa iyong mga kamay na nagpala, nag-ingat, at umabot, Panginoon, sa lahat po ng mga pangailangan. Simula, Panginoon, sa mga batang nagsisipag-aral, at maging sa mga kabataan, Panginoon, sa mga nag-opisina, mga nagmamaneho, Panginoon, kanilang mga sasakyan. Salamat po, Panginoon. At maging sa mga nanay at sa mga tatay, salamat sa pag-iingat. At salamat, Panginoon, sa umagang ito dahil kami po ay sasamba sa iyong dakilang pangalan. Salamat din, Panginoon, sa pamilyang ito na patuloy mong iniingatan, pinagkapala. Salamat, Panginoon, sa kanilang buhay, sa aming Kapatid na Randy, Kapatid na Pia at Kapatid na Riz. Salamat, Panginoon, sa patuloy na biyayang ipinagkakatiwala mo sa kanila. At maging doon sa kanilang business, Panginoon, dalahin ko po na patuloy mo itong pagpalain, patuloy mo itong, Panginoon, ingatan, maging ang lahat ng mga gamit nila, Panginoon, sa kanilang siya po, Diyos. Dalangin po namin, Panginoon, sa umagang ito, na patuloy na ilayo mo sa iba't ibang uri ng karamdaman ng pamilyang ito at patuloy, Panginoon, na proteksyonan. Hayaan mo, O Diyos, na patuloy na maranasan ng pamilyang ito ang iyong patnubay, ang iyong pag-iingat at ang iyong pagsama at patuloy dumaloy ang masaganang biyaya sa kanilang mga buhay. At hayaan mo, Panginoon, sa umagang ito ay patuloy na matanggap, Panginoon, ng mga anak mong ito ang iyong masaganang basbas at pagpapala. Mga kapatid, pagpalain kayo na Panginoon, ingatan kayo, paliwanagin, Panginoon, kasi inyo at mahabag sa inyo. Ilingap na Panginoon kasi at patuloy kayong bigyan ng kapayapaan, kalakasan, karunungan at kasaganaan mula ngayon at magpakailan pa man sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. God bless you, mga kapatid. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay tumayo. At maaari po bang kamayan natin? Batiin po natin ang ating mga katabi. At sabihin po natin sa kanila na, kapatid, maraming salamat dahil nagiging daluyan ka ng pagpapala. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hindi ko man po alam kung sa paanong paraan kayo nagiging daluyan ng pagpapala sa inyong kapatid, sa inyong pamilya at sa inyong mga mahal sa buhay. Nawa po ngayong umaga, patuloy nating maranasan ng karapat-dapat at kasapatan ng ating Panginoon. And as we worship Him today, nawa po'y mag-overflow sa ating mga puso ang pagpupuri, pasalamat at pagsamba. Pagpapala mo'y laging laan, di matatakot sa panganib. Pag naririyan ka palagi, di
pipigil sa pag-awi, pagkat ikaw ay mabuti. Oh, ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang, sapat na at higit pa ang biyaya mo. Sapat na at higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Ang biyaya may sagana at umaapaw, sapat na at higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Ang biyaya may sagana at umaapaw, sapat na at higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Ang biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Wala nang ang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Wala nang ang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Oh, 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 oh. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy
purihin ang Panginoon. How great is our God. Sing with me, how great. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. And all will see how great is our God. And all will see how great is our God. Muli po, taas natin ang pangalan niya at palakpakan po natin siya. Awit chapter 5 verse 7. Dahilan sa iyong tanging pagmamahal, ako ay dudulog sa iyong tahanan. Sasambahin kita sa templo mong banal bilang isang tanda ng aking paggalang. Tayo po ay saglit na pumikit at manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito, sa patuloy na kalakasan, pag-iingat at biyaya niyo po, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin. Lord, dalangin po namin sa umagang ito. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa mga patuloy na biyaya na ipinagkakaloob mo, sa mga answered prayers po, Panginoon, maging sa mga problema na aming mga nalalampasan. Lord, we thank you and we praise your name. Sa umagang ito, Panginoon, nakikita niyo po yung aming mga puso. Pakalinisin niyo po ito at gawin niyo po kaming handa sa salita na dadalhin niyo po sa umagang ito. Dalangin ko rin po na patuloy na pagpalain mo yung anak mong gagamitin na maghahatid ng iyong banal na salita. Lord, patuloy din po namin dinadalangin yung mga anak mo na nagtitake ngayon ng board exams. Lord, I pray na kayo po yung patuloy na magbigay ng karunungan sa kanila. Nakikita niyo po yung naging effort nila sa pagre-review. Kaya naman, Ama, we claim na maipapasa po nila ito, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, sa buong oras ng aming pananambahan. Lord, samahan niyo po kami. Pagpalain niyo po yung buhay ng bawat isa sa amin. At sa iyo po namin ibinabalik yung pinakamataas na papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, makakaupo na po ang bawat isa. Welcome po sa bawat isa. Ayan, happy Sunday po. And even po sa mga nanonood online, ayan, welcome po sa ating pananambahan. At bago po tayo makarinig ng mensahe ng salita ng Diyos, ay pakinggan muna po natin ang tanging bilang mula sa UCCC Patwar sa pamumuna po ng ating choir conductor, kapatid Oswald Luarca. At kasunod po nito ay ang mensahe ng salita ng Diyos na dadalhin po sa atin ng ating UCC Plaridel Administrative Pastor, ang ating District Superintendent of Bulacan, ang ating very dynamic speaker and visionary pastor. So wala pong iba kundi ang ating minamahal na DS, Pastor Joel Binta. Ayun po, inaanyayahan na po ang choir dito sa amin.
Amen. Magandang umaga ho sa ating lahat. Isang maligayang pagsamba po ang bati po natin sa bawat isang kapatiran. Sige ho, palakpakan muna po natin ang Panginoon. Ipagkaloob po natin sa Kanya ang pinakamataas na papuri at pagluwalhati. Sige po, tayo po ay saglit munang manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa mga oras pong ito, pinagkakatiwala po namin sa inyo ang pagbubulay-bulay ng iyong mga salita at hayaan niyo po na patuloy na mabuksan ang aming puso sa madakilang katotohanan na ngayon po, Panginoon, ay aming pong matatanggap po, Diyos. Maging mabuti kaming tagapakinig kung saan, Panginoon, lahat ng aming mapapakinggan, Panginoon, ay amin namang ipapamuhay, O Diyos, upang sa gayon ng buhay na meron kami ay maging buhay na kalugod-lugod sa inyo. Marami pong salamat. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat ng ito. In Jesus' mighty name, Amen and Amen. Okay, nagpapatuloy po tayo sa ating series. Review lamang ho natin yung series natin na Daloy. Tinalakay ho natin kung paano maging higit
na pagpapala sa buhay ng bawat isa sa atin. Yung pagdaloy ng biyaya ng Panginoon ay nararanasan natin kapag tama po yung mindset. Kapag tama po yung way of thinking po natin. Pangalawa, nakita po natin doon yung katangian ng isang nagbibigay. Tinalakay ho sa atin ito ng Pastor Oscar. And then, yung daloy ng biyaya ng Panginoon ay nakabase rin naman sa katapatan natin sa pagbibigay ng katapatan po natin sa pagbibigay ng ikapu. Yan. Kaya I hope doon po sa mga tinalakay natin, mas marami tayong natutunan, mas nag-matured po tayo. Again, yung pong tinalakay po natin about stewardship, about giving, about tithings, yung mga lesson po ito ng patuloy na pagiging malago sa Panginoon. Kaya tinatalakay po natin ito. Nais lamang natin na tayo bilang mga manampalataya, katulad po nung ating pinag-aralan last, is all about pagiging malalim, at kasama sa pagiging malalim ay yung pagiging tapat po natin pagdating sa pag-iikapu. Iko-conclude po natin, ibig sabihin, ito yung last part ng series po natin. At ang pamagat po nito, Pusong Mamon. May idea ho ba kayo sa message natin ngayon? Pusong Mamon. Sige nga ho, pag sinabi ho bang pusong mamon, ano ho ang ibig sabihin nito? Matampuhin? Malambot. Alin po ang malambot? Mamon. Ano ba talaga ibig sabihin ng pusong mamon? Yung sa iba sabi, emotional. O kaya naman, iba, sensitive. Pero actually, hindi po yun ang pag-uusapan natin. Ibang klaseng mamon po ito. Ang hinanda ko po ngayon ay tostado. Kaya pusong tostadong mamon. Okay. Iba pong mamon sa iniisip po natin. Actually, hindi naman siya talaga mamon. Mammon. Sabihin nga natin, mammon. Ayan. Actually, ito pong mammon ay isang term na ginamit mismo ng Panginoon, actually 3 times sa New Testament. Okay. Para lang maintindihan natin, ito po yan. Sa Luke chapter 16, verse 9, ang sabi ho rito sa New King James Version, dito po unang binanggit, yung pong word na mammon. And sabi rito, and I say to you, make friends for yourselves by unrighteous mammon, that when you fail, they may receive you into an everlasting home. Ayan. Kung titingnan natin, parang ang tinutukoy rito is pera. Ang mammon ay pera. Kung titingnan natin yung context po niyan, Luke chapter 16, ito po yung tamang paggamit ng wealth, yung context po niyan. Kaya kung titingnan po natin, yung mammon ay may kinalaman po ito sa yaman. May kinalaman ito sa riches. Okay, gusto ko lang liwanagin sa inyo na kaya ho natin ito tatalakayin kasi gusto natin na maging daluyan tayo ng pagpapala. Maging daluyan tayo ng pagpapala. Yamang dumaloy ang pagpapala ng Diyos sa atin, dapat dumaloy naman ang pagpapala mula sa atin sa iba. Okay? That's the challenge. Ngayon, ang isang dahilan para hindi dumaloy ang pagpapala sa iba o hindi ka maging channel of blessing, maging blessing sa iba, ay ang pagkakaroon mo ng tinatawag na spirit of mammon. Kaya yun po yung tatalakayin natin, yun po yung ating aalamin. Paano ba maiiwasan? Baka kasi meron na tayong ganun sa puso natin. Hindi tayo aware o hindi mo napapansin, meron palang spirit of mammon. Okay, ngayon para maintindihan natin, ano ba talaga yung mammon? Actually, nag-originated po ito sa Babylon. Yung mammon po kasi ay pangalan ng isang Diyos sa Babylon. Actually hindi naman talaga Babylon yung original niyan. Yung name na mammon ng God, na ang ibig sabihin po kasi is God of riches. God of riches po ibig sabihin ng mammon. Diyos ng yaman.
Diyos ng pera. Yan po yung ibig sabihin niya ng Mammon. Actually, galing po yan sa Assyria, pero hiniram po ng Babylon para ipangalan sa kanilang Diyos. Ano? Alam naman natin, sa ibang mga empire, katulad ng Babylon, kaya ho sila nagkakaroon ng tinatawag na mga god and goddesses, kasi gusto nila sa isang particular part ng buhay, sa particular event ng buhay nila, meron silang kinikilala, meron silang ina-address. Ano? Ibig sabihin, parang ganito, kung gusto kong yumaman, kailangan ako ay manalangin sa isang Diyos. Ano? At ito nga po ay si Mammon. Kung gusto mong ikaw ay sa isang particular na buhay mo, umunlad sa isang bagay, meron kang Diyos na tatawagan. Ganun po yung ilang mga empire, lalo tigit sa panahon ng Bible. But para maintindihan natin, yung Babylon ho kasi is developed through Genesis chapter 11. Ano po ang meron sa Genesis chapter 11? The Tower of Babel. Ayan, kaya ilagay ho natin yan, yung Tower of Babel. Ibig sabihin, doon nag-start po yan, dyan ang history niyan. Ano? Kung uuklatin daw po natin history, archaeology, dyan daw ho, makikita natin yung pinagmula ng Babylon sa Tower ng Babel. O, naintindihan nyo ba, na-encounter nyo ba yung storya ng Babel? Ano? Ano po ba ang storya ng Tower of Babel? Diba yung mga tao po, nagkaisa ho sila na magtayo po ng isang tore na aabot daw po sa langit. Pero ayon sa storya, ginulo ng Diyos yung mga tao na yon, kaya ho hindi nagtuloy-tuloy. Yung mission nila ay natigil. Sabihin, sinira ng Diyos. Anong dahilan? Bakit sinira ng Diyos yung Tower of Babel? Dahil ba nagkaisa sila? Yun ho ba ang dahilan? Nagkaisa ang mga tao sa pagtatayo? Yun ba yung dahilan? They are united kaya sila sinira ng Diyos? No! Alam niyo ang dahilan kung bakit sinira ng Diyos? Kasi itong mga tao na to, nag-iisip sila at nagbabalak sila ng isang bagay na hindi nila kailangan ng Diyos. That's the reason kung bakit sinira yung Babel. Nagplano, gumawa sila ng isang bagay na hindi nila kailangan ng Diyos. Kaya ho sinira ho sila. Okay, ngayon, ba't natin tinetrace ito? Ibig sabihin lang, kung sa Babylon galing yung king of riches, yung Mammon, ibig sabihin, meron bahid ito ng kawalang tiwala sa Diyos, kundi tiwala sa kayamanan lang. Nakukuha niyo po mga minamahal na mga kapatid. Kaya, nung ginamit po ito sa Bible, yung word na Mammon, hindi lang ito tumutukoy sa pera. Kundi, sabi doon, Mammon is not actually money, but a deceitful riches. Yun ang ibig sabihin. Ang Mammon pala, hindi naman talaga siya pera, pero isang kayamanang mapanlinlang o mandarayang yaman. Pag sinabing mandarayang yaman, ang ibig sabihin lang yan, yung hindi mo namamalayan, yung anumang bagay na meron ka o yaman na meron ka, possession na meron ka, dinadaya yung buhay mo sa katotohanan. Okay? Ibig sabihin lang, iba yung pananaw mo tungkol sa pera at hindi ito tungkol sa pananaw ng isang taong may takot at tiwala sa Panginoon. Para maintindihan natin, ito pa. Mammon is the desire to pursue wealth as a primary goal in life. Yun pala ibig sabihin ng Mammon. Isang desire na parang ganito lang. Ang kaisipan mo, yung minimithi mo, ay magpakayaman ka dahil ito yung goal ng buhay. Hello mga kapatid. Baka may ganyan kang pangarap. Ang talagang goal sa buhay ay maging mayaman. Ang goal sa buhay ay umangat sa buhay. Kapag ganyan po yung kaisipan mo, meron kang spirit of mammon. Yung wala kang ibang iniisip kundi ang pagkakakitaan. Wala namang problema doon. Kaya lang, kung yun na doon na tumatakbo yung buhay mo, tungkol sa pagpaparami ng pera, ang tawag ko dyan, spirit of mammon. Okay? Nakukuha nyo na po mga minamahal na mga kapatid. Yung iba, wala namang spirit of mammon, mukha lang mammon. Okay. Ayan. Ano pa?
Mammon is the spirit that says, I can live and be successful without God. Kaya tingnan nyo po yung Tore ng Babel. Yun yung storya eh. Yung kaya nilang gawin ng isang bagay, kaya nilang maging matagumpay, kaya nilang sumikat, kaya nilang maging tanyag nang wala ang Diyos. The spirit of Mammon says, magiging matagumpay ako kahit hindi ako tulungan ng Diyos. Yung nananangan ka sa sarili mong katalinuhan, nananangan ka sa sarili mong lakas, ang tawag dyan, spirit of Mammon. Kaya kadalasan, yung may spirit of Mammon, mayabang. Hindi niya kailangan mag-church kasi iniisip niya, mag-church ako, hindi, mayaman ako. Yung problema ko, kaya kong lutasin. Kasi kaya ko yan. Kahit hindi ako manalangin, kahit hindi ako mag-church, kahit hindi ako magbasa ng Bible, kahit hindi ako makisama sa mga Christian, magiging matagumpay ako sa buhay. Kapag ganyan po yung attitude mo, yung way of thinking mo, mga minamahal na mga kapatid, ang ibig sabihin lang, you have the spirit of Mammon. Ngayon, bakit mahalaga na makita natin yung sarili natin sa sitwasyon na wala tayong ganitong klase ng spirito? Kasi nga po, it is very impossible o napaka-imposible na maging daluyan ka ng pagpapala yamang ikaw ay merong ganitong spirito. Tama po ba? Hindi pwedeng maging daluyan ng pagpapala, hindi pwedeng maging channel of blessing kapag merong spirit of Mammon sa iyong buhay. Kasi ang totoong nagiging daluyan ng pagpapala, mga minamahal na mga kapatid, ano po? Yung kinikilala mo na ang Diyos ang may-ari ng lahat, na wala kang magagawa kundi dahil sa tulong ng Diyos, that's the life ng isang taong pwedeng maging daluyan ng pagpapala. At yung taong pwedeng maging daluyan ng pagpapala, hindi niya ginogol ang pagpapayaman. Ginogol niya maging mayaman sa paggawa ng mga bagay patungkol sa Diyos. Kaya ito po yung gusto nating pag-usapan ngayong umaga na to. Ayaw natin na magtagumpay yung spirit of Mammon sa buhay natin. Actually sa iba hindi lang siya basta spirit. Ang tawag ng iba is a demon god. Ibig sabihin isang masamang spirito na pwedeng luminlang sa atin pagdating sa kayamanan. Okay, basahin po natin yung chapter 16 verse 9 to 13. Kaya ito po yung ating magiging pag-aaral ngayon. Paano maiiwasan magkaroon ng pusong Mammon? Okay? Yan ang pag-aaralan po natin ngayon. Paano maiiwasan magkaroon ng pusong Mammon? Hindi po Mammon wag matigas. Iba ho yun. Mammon. Okay. Sige po, simulan natin ang pagbasa. Verse 9. At nagpatuloy si Jesus sa pagsasalita, kaya't sinabi ko sa inyo, gamitin niyo ang kayamanan ng mundong ito sa paggawa ng mabuti sa inyong mga kapwa upang kung maubos na iyon ay tanggapin naman kayo sa tahanang walang hanggan. Okay, tingnan niyo po Ang una na dapat nating gawin para magtagumpay tayo sa hindi tayo magkaroon ng pusong Mammon, una daw po, gamitin mo ang meron ka para sa kaligtasan ng iba. Ulitin ko gamitin mo ang meron ka para sa kaligtasan ng iba. Balikan lang natin yung talata. Ang sabi doon, kaya sinasabi ko sa inyo, ito yung payo ni Jesus Christ, gamitin nyo yung kayamanan ng mundong ito. Okay? Yun daw yaman. Kayamanan ng mundong ito, pwedeng hindi lang po ito money, kundi anumang yamang meron ka. Saan daw gagamitin? Sa paggawa ng mabuti sa iyong kapwa upang kung maubos na iyon, ay tanggapin naman kayo sa tahanang walang hanggan. Okay. Kaya, kung titingnan natin, ang gustong sabihin ng Panginoon is, ganito lang, para mawala yung spirit of Mammon sa atin, yung mapanlinglang na kayamanan, dapat daw tayo marunong gumamit nung tinatawag na mga opportunities sa buhay natin.
Ibig sabihin, use every opportunity wisely. At para sa atin bilang mga mananampalataya, anumang meron ka, gamitin mo para sa kaligtasan ng iba. The challenge is for us na nakatanggap po nung special blessing. Yung special blessing na tayo po dahil sa biyaya ng Panginoon ay naligtas tayo. Doon sa biyaya ng Panginoon, yung kaligtasang meron tayo, yan yung pinakamagandang blessing na meron tayo. Ngayon, ito yung challenge. Gamitin natin yung meron ka. Kung tatanungin ko po kayo, anong meron kayo? Mga kapatid. Anong meron ka? Ha? Kasi nakakalungkot, may mga taong sabi, ako po ay walang-wala ngayon. Lagi niyo ba sinasabi, walang-wala ako ngayon? Hindi ho totoo yun. Ang totoo, meron ka at hindi ka nawawalan. Kaya yun po yung sinasabi rito, anumang meron ka. Ngayon, kung i-context natin sa pera, kasi sa English version talaga, ang ginamit dyan yung word na mammon riches. Gamitin mo yung riches mo, para dumami ang iyong kaibigan. Yun ang translation sa English Use your money, para magkaroon ka ng mga kaibigan. Actually, maraming tao gumagawa ngayon noon. Para dumami kaibigan mo, para dumami kaibigan mo, ginagamit yung yaman. Tama po ba? Hello? Di ba kaya nga may mga tao nanlilibre para dumami ang kaibigan? Maraming tao nagpapainom para dumami ang kaibigan. That's true. Di ba? Magpapainom ka kasi para dumami yung kaibigan mo. Kaya lang, pag natapos na ang lahat, hindi mo na kaibigan yan. That's the wrong use of money to make friends. But use your money to make friends para makakilala sila. Yung challenge sa atin ngayon dito. Ibig sabihin, kung anumang meron ka, financially, angat ka sa buhay mo, financially, naroroon yung yaman na meron ka, pwede ba gamitin mo yung yaman mo na yan para isulong mo yung gawain ng Panginoon para may maligtas naman ang iba? I'm not speaking about financial matter lang, but especially sa mga bagay na meron ka talaga. Diba? Yung galing mo. Anong meron ka? Anong galing meron ka? Sige nga ikaw nakakaalam yan Kasi ang challenge dito, gamitin mo ang meron ka. Magaling ka magluto, o gamitin mo yan para sa kaligtasan ng iba. Paano ko gagawin yon? Be productive, sa isang bagay na meron ka, sa gayon, magamit mo naman yon para makapaglapit ng tao sa iba. Every talents, every gifts na meron tayo, there's a very special purpose para magamit yon sa kaligtasan ng iba. Mga minamahal na mga kapatid, ang problema, marami sa atin, may natanggap, meron tayong pagmamay-ari, meron tayong iniingatan, meron tayong binabalyo sa buhay, pero hindi man lang natin magamit para sa kaligtasan ng iba. Kaya nga, make friends using your money for eternity. Amen po ba doon? Kung ibe-bless ka naman ng Panginoon financially, sana naman, magamit mo rin yan para sa kaligtasan ng iba. Actually, dati na meron tayong mga encounters na ginagawa sa church, natutuwa tayo doon sa iba nating mga kapatiran. Yung nag-i-sponsor po sila ng pang-registration, nag-i-sponsor po sila ng ticket for conferences, nag-i-sponsor po sila ng pamasahe, nag-i-sponsor po sila ng sasakyan, para lamang maging posible na ang isang tao ay lumago sa Panginoon. Okay? Alam nyo meron pong nagngangalang Eileen Wright. Si Eileen Wright po ay isang Kristiyanong Amerikano. Alam nyo ang nakakatuwa, ikinuwento niya yung buhay ng kanyang pastor. Pang-appreciation yung kwento niya pang-appreciation sa isang buwan. Pero ang ganda ng kwento ni Eileen Wright. Okay, ganito daw po yan, isang araw sa isang convenience store,
meron daw pong isang lalaki, matandang lalaki, na nakapila doon sa counter magbabayad. Nagkataon po, ang susunod, nasa pila, yung kanyang pastor. Hindi ko binanggit ni Irene kung ano yung pangalan ng pastor, pero kinukwento niya yung buhay ng pastor niya sa isang particular event. Ngayon, ito daw pong matandang ito ay bumili ho ng tinapay para sa kanilang pagkain. Kaso nung magbabayad na po, kulang yung pera. Kulang yung pera ho nung lalaki. Ngayon, ang ginawa ni pastor, kasi sobrang awa niya doon sa lalaki, humugot siya sa kanyang bulsa, tinapik niya po yung lalaki. Pero sabi niya, wag na po kayong lumingon. Wag na po kayong lumingon, wag niyo na ho akong tignan. Ako na ho bahala doon sa kulang. Ako na ho yung bahala sa kulang. Doon sa binili mo at para makakain na po kayo. Basta tandaan nyo, Jesus loves you. Yun yung sinabi ng pastor eh. Ako na magbabayad, basta tandaan nyo lamang po, Jesus loves you. And actually umuwi yung matanda na to, dinala po niya yung pagkain. Dinala niya yung pagkain sa kanilang bahay. Alam niyo po mga kapatid, ang sitwasyon pala ng matandang lalaki na yon, ang usapan nilang mag-asawa sa yung kanyang isang anak, bibili ka ng tinapay at pagkakain natin na yon, sabay-sabay tayo magsusuicide kasi iyon na lang yung huli nating pagkain. Yun ho pala yung plano nila. Kaya nung dinala niya yung pagkain, kinain po nila yon, sobrang nagpasalamat at hindi niya makalimutan yung sinabi. Kinukwento niya sa kanyang asawa. Ang sabi nung lalaki sa akin, sa likod ko, mahal daw ako ni Jesus. Jesus loves you. Yun ang sabi niya sa akin. Jesus loves you. Yung lagi yung umano sa isip niya. Kaya sabi niya, huwag muna nating ituloy yung binabalak natin. Kaya ang ginawa ho nitong mag-asawa na to, lumabas ho ng bahay pagkakain kasama yung mga anak. Naglakad ho sila ng naglakad lang kasi wala nang parang iniisip nila yung kahulugan sa kanila ng Jesus loves you. Hanggang sa mapadpad po siya sa isang simbahan. Isang Kristiyanong simbahan na ang nakalagay po sa ilalim ng kanilang billboard, Jesus loves you. Sabi niya, ito yun. Kaya pumasok po sila. Pumasok sa simbahan, and then sakto nagpipreach yung pastor. Actually, yung pastor na yon, hindi yun yung pastor sa convenience store. Nagpipreach po siya, at ang tema ho niya ay tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Alam niyo, na-touch po yung mag-asawa at nakilala nila ang Panginoon dahil doon sa preaching na yon. Kaya nilapitan nila yung pastor, sabi niya, magpapatuloy po kami. Sa totoo lang, ito na po yung sitwasyon ko. Ito na po yung sitwasyon ko. Pero salamat sa Panginoon, may isang tao po na nagsabi sa akin na mahal ako ng Panginoon. Lagi ko pong iniisip yung word na sinabi niya, Jesus loves you. Alam nyo, nagtuloy-tuloy po yung lalaki, yung mag-anak, doon sa church na yon. Pagkalipas po ng 9 years, nag-invite ng isang pastor para sa anniversary, yung church. Nag-preach po yung pastor na yon at sobrang na-bless. Alam nyo, pagbabaho ng pastor, kinamayan siya ng lalaki at nung kanyang asawa. Ang sabi niya, Pastor, salamat po dahil sa sinabi mo, narito, buhay pa kami. Sabi ng pastor, hindi kita kilala. Hindi kita kilala. Pastor, kilala ko yung boses mo na nagsasabi sa akin, siyam na taon ang nakalipas na ang sabi sa akin, yung tinig mo mismo, Jesus loves you. Mga minamahal na mga kapatid, ito yung sinasabi natin. Yung maliit na bagay na ginawa mo sa isang tao, hindi mo man kakilala, maaaring isang araw yun na maging dahilan para makilala nila ang Panginoon. Yung isang maliit na bagay na ginawa mong tulong sa isang tao ay pwedeng gawin ng Diyos na kaparaanan para makakilala ang ibang tao. Kaya, minsan nga, nagigilty tayo. Ako nagigilty minsan pag namamalimos. Kasi minsan ang kaisipan natin,
Ay, sindikato yan. Di ba? Minsan kaya ayaw mo mamalimos kasi naisip mo sindikato yan. Kaya lang naisip ko lang din, ano ngayon kung sindikato? Ano ngayon kung binigyan ko siya? Ang mahalaga na bigyan ko siya. Ano ngayon kung gamitin ng Panginoon isang araw yon? Kami ho ni Mrs., pag nagpapakarga kami ng gasolina, lagi kami may extra. Halimbawa, papakarga kami ng gasolina, mag-e-extra ho kami ng pangbigay doon sa gasoline boy. Minsan nga nagugulat yung gasoline boy eh. Para saan po ito? Kasi hindi naman sila sanay. Hindi naman ho sila sanay ng ganun eh. Kaya lang ho, normal na sa amin yon. Normal na sa amin yun na kahit maliit na bagay, kasi gusto namin ipakita na yung ginawa nila ay malaking bagay para sa amin. Pag magpapahangin ho kami ng sasakyan, hindi ho basta maliit lang, gusto namin malaki yung ibibigay namin doon. Kasi minsan, tirik na tirik yung araw, sila yung maglalagay. Kaya ang prayer namin, Lord, isang araw, kung ano man yung kabutihang naramdaman nila, ma-address nila sa kabutihan mo. Mga kapatid, that's the right prayer. Ano mang ginawa mo sa isang tao, i-address natin, kabutihan ng Diyos yun. Makita nila at maranasan nila yung kabutihan ng Panginoon. Para ma-break yung spirito ng mammon sa'yo, gamitin mo ang meron ka para sa kaligtasan ng iba. Next verse. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. Ano po yung gustong sabihin sa atin dito? To break the spirit of mammon, hindi mo lang gagamitin ang mga bagay na meron ka sa kaligtasan ng iba. Ang pangalawa po, maging tapat ka sa kakaunting mayroon ka. Amen po ba doon? Amen po ba? Maging tapat ka sa kakaunting meron ka. Kaya nga hindi ako naniniwalang walang-wala tayo. Kahit kaunti, meron ka. Kaya naalala niyo po yung babaeng balo? Yung nilapitan po ni Propeta Elijah. Humihingi po siya ng tinapay. Hindi naman walang-wala yung babae, di ba? Oh yes, mahirap po yung babae. Mahirap na yung babae. Pero hindi po siya walang-wala. Ano sabi niya? Meron po akong kakaunting harina at kaunting patak ng langis. At least, meron. Na mula doon sa maliit na bagay na yon, ginamit niya para sa pantulong. Ganon din mga minamahal na mga kapatid. Kaya kung babalikan natin yung talata, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay, mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ibig sabihin, eto mga minamahal na mga kapatid, anumang meron ka, gaano man kaliit yan, maging tapat ka dyan. Minsan kasi ang konsepto po natin, o konsepto ng marami sa atin, Pastor, magta-tithes na po ako, basta ho, lumaki ang sweldo ko. Yan ang concept ng iba eh. Pastor, pangako po yan. Ganun pa, pangako yan, Pastor. Basta lumaki ang sweldo ko, magta-tithes na po ako. Tama ho ba yan? Sa tingin ko, pag lumaki sweldo mo, mas matatakot ka mag-tithes. Kasi habang lumalaki rin yung tithes. Kaya maliit pa lang, yung meron ka, gawin mo ng tapat ka dyan. Pastor, basta na-deal ko tong business na to, ako ang magpapagawa ng church natin. Hindi nyo po ako mauunahan sa pagbibigay pagdating dyan sa church building natin. Kapatid, kahit maliit pa lang, simulan mo nang magbigay. Para pagdating na sinasabi mo, handang-handa na yung puso mo. Amen po ba? Ito yung sinasabi natin. Maging tapat tayo, una doon sa mga ipinagkatiwala ng Diyos sa iyo. Kung maliit yan, maging tapat ka na dyan. Tama po ba? Maging tapat ka na dyan. Kaya, ano man yung natatanggap mo, maliit man ho yan mga kapatid. Be faithful. Be faithful. Hindi natin kailangang intayin na umunlad tayo ng maunlad na maunlad, saka ho tayo gagawa ng paraan para maging daluyan ng pagpapala. We must be faithful. Saan? In small things. We must be faithful
Saan? In simple things. Kung meron mang mga maliliit na bagay na meron ka ngayon, be faithful kapatid. Kasi naniniwala ako, God can give us the supernatural things. Amen po ba? Kaya hindi natin maranasan yung supernatural kasi hindi mo muna marunong ipagkatiwala yung mga small things na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Yung mga simpleng bagay na ipinagkatiwala sa iyo ng Panginoon. Kaya tama ho yung sabi ng talata eh. Kung hindi tayo mapagkatiwalaan sa maliit na bagay, paano tayo pagkakatiwalaan sa malaki? Di ba? Principle ho sa Bible yan. Pangalawa, kung titingnan po natin, tingnan niyo po yung verse 11. Kaya kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng mundong ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa iyo na talagang para sa inyo? Kanina, maging tapat ka sa mga pinagkatiwala ng Diyos sa iyo. Pangalawa, maging tapat ka sa mga bagay na pinagkatiwala ng ibang tao sa iyo. Ito na naman ho yung maling concept. Ano? Halimbawa, nangungupahan ka lang. Hindi ko naman bahay to ba't ko aayusin to? Di ba? Maling concept yun O kaya, ganito. Nanghiram ka ng isang bagay, dapat isuli mo ng maayos. Hiniram mo ng maayos, dapat isauli mo ng maayos. Yun yung sinasabi dyan. Ano? Kung hindi kayo mapagkakatiwalaan ng kayamanan ng iba, paano kayo pagkakatiwalaan ng mga bagay na talagang para sa inyo? Hello mga kapatid. Sino sa inyo mahilig kayong manghiram? Yung manghiram ng gamit. Ano? Naalala ko yung laging kinukot ni Pastor Edgar, no? Kung gusto mo daw magkaroon ng pagmamayari, humiram ka at wag mo nang isauli. Minsan kasi ganun, wala nang balikan. Humiram ka ng hagdan. Ang gusto mo, yung hagdan, bumalik doon sa may-ari. Nanghiram ka ng sasakyan, pag-uwi, flat. Walang gas. Kaya nga, paano kapag titiwalaan ang para sa'yo? Sabihin ni Lord, naku, teka muna, nangihiram ka, hindi ka marunong mag-alaga. Paano kita bibigyan? Kaya ho kami, pag nangihiram, halimbawa, andyan ba si Teacher Nancy? Si Teacher Nancy ho kasi, hinihiraman ko lagi ng sasakyan yan pag malayo. Ang lagi ho sinasabi, ganito, Pastor, utang na loob, wag nyo naman hong ipapakarwas. Ayaw niya ipapakarwas namin. Ano? Sabi niya, wag na Pastor, wag nyo na hong ipapakarwas. Ako kasi ayoko naman ng gano'n, nanghiram ka ng sobrang ayos, dapat isoli mo ng higit pa sa maayos. Para sa susunod, pag nanghiram ka, makakahiram ka uli. Tama po ba? Ano kaya halimbawa, hiniram ko maayos, isinauli ko ng walang gas, ang gas-gas. Di ba? Ang ibig ko sabihin, sana maging sensitive din tayo kung ano yung iniisip ng Diyos sa atin kapag nanghihiram tayo ng iba. Hello, mga minamahal na mga kapatid. Ganon din sa pera. Kapag nangutang, binabayaran. Tama po ba? Kasi maliwanag, sino ang magbibigay sa iyo ng talagang para sa iyo kung hindi ka mapagkatiwalaan sa kayamanan ng iba? Parang ganito lang. Kung nakikita ng Diyos na ikaw ay mabuting katiwala sa kayamanan ng iba, sasabihin ni Lord, ay, ang galing mo, sige, bibigyan kita ng para sa iyo, yun na ang alagaan mo. Yun na ang ingatan mo. Ang ingat mo sa pagmamayari ng iba, bibigyan kita ng para sa iyo. Titignan ko, tsak maingat ka rin. Di ba? Kaya minsan hindi tayo binibigyan kasi yung hiram, hindi mo maalagaan. May natututunan mga minamahal na mga kapatid. Amen. Ayan. And then, pangatlo, tingnan natin yung verse 13, last verse. Walang aliping maaring maglingkod sa dalawang Panginoon sapagkat kamumuhian niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa.
Ano yung pangalawang bagay para mawala yung spirit of mammon? Unahin mo natin yung isa. Gamitin mo anumang meron ka para sa kaligtasan ng iba. Pangalawa. Ano yung pangalawa? Maging tapat ka sa kaunting meron ka. Di ba? Maging tapat ka sa kaunting meron ka. Pangatlo, sabi dito, hindi kayo maaaring maglingkod sa Diyos at kayamanan. Kaya, ang pangatlong bagay na dapat mong gawin para mawala yung spirit ng mammon. Sa Diyos maglingkod ka, pag-ibig sa pera, lumayo ka. That's the number one solution para mawala ang kasakiman. Yan ang pinakamagandang bagay na pwede mong gawin para hindi magtagumpay yung spirito ng mammon sa buhay mo. Sa Diyos maglingkod ka. Mga kapatid, ito po yung isang bagay na nakikita ko. Once na tayo po ay busy doing the ministry, kapag ikaw ay abala sa gawain ng Panginoon, walang pagkakataon para kontrolin ng kaaway ang ating kaisipan. Kaya sabi ng Diyos, di ba? Hindi tayo pwedeng maglingkod sa Diyos at sa kayamanan. Automatic. Pag naglingkod ka sa Diyos, ibig sabihin lang, hindi ka magiging malapit sa pera. Lalayo ka talaga sa pera kapag malapit ka sa Diyos. Hindi po ibig sabihin na malayo ang pera, hindi ka na magkakapera. Hindi po ibig sabihin, hindi ganon. Pag malapit ka sa Diyos, hindi ka magiging malapit sa pagnanasa. Kundi magiging kontento ka. Ito yung lagi ko sinasabi, ang pinakamayamang tao ay yung kontento sa buhay. Kapag may contentment ka, mayaman ka, kapatid. Amen po ba? Sige, sabihin mo sa katabi mo, maging kontento. Kasi maraming tao, maraming mga kayamanan, pero hindi kontento. Di ba? Pero kahit isang tao, walang masyadong pera, pero meron siyang contentment, panalo siya. Mayaman siya, mga minamahal na mga kapatid. Kaya ito lang, automatically, kapag ako'y malapit sa Diyos, malayo ako sa pagnanasa ng pera. Baliktarin natin. Malapit ako sa pera, pero tiyak lalayo rin ako sa mga bagay tungkol sa Diyos. Sabi nga natin, yung spirit of mammon, ang kaisipan niya, kaya ko magtagumpay kahit wala ang Diyos. Mga kapatid, kung hindi dahil sa biyaya ng Panginoon, wala ho tayo rito. Kung hindi dahil sa biyaya ng Panginoon, wala kang bagay na pwede ipagmalaki ngayon. It is all by the grace of God. Ito po yung sinasabi natin. Isa sa pinakamagandang bagay na pwedeng ipagmalaki natin is maging daluyan tayo ng pagpapala. Amen po ba? Sino talaga rito gusto niya maging daluyan ka ng pagpapala? Taas ang kamay, sigaw mga kapatid. Maging daluyan ng pagpapala. Okay, sige po, taas lang yung kamay niyo po. Taas niyo po yung maging daluyan ng pagpapala. Pagkataas niyo po, ilagay niyo po sa balikat ng iyong katabi. Sabihin mo, ako ang bahala sa'yo. Pangako yan ha. Ako ang bahala sa'yo. Parang ayaw niyo. Sabi niyo, gusto niyo maging daluyan. Okay. I want to end sa isang kwento. Meron pong isang matandang babae. Kanina, matandang lalaki. Mahilig ako sa matanda eh. Nagkataon lang. May isang matandang, actually this is a true story, katulad po nung una kong kinuwento kanina. Isang true story ng isang babaeng matanda na mayaman. Isang araw, isang maulang araw, yung tinatahak po niya, sakay ng kanyang mamahaling kotse. Nagkataon po, sa kanyang paglalakbay, sakay ng kanyang kotse, naplata ng sabay yung dalawa niyang gulong sa hulihan. Ang problema, ang lakas ng ulan, hindi niya mapapalitan, mababasa siya. Sabi niya, paano kaya ito? Paano ako makakaalis dito? Actually, sa Amerika daw po, hindi naman ganon ka sikat na may tutulong talaga sa iba. Minsan nga daw, nakakatakot pag may lumalapit. Halimbawa, meron kang ganong sitwasyon, may lalapit,
Imbis na tulungan, sasamantalahin ka. Ano? Sasamantalahin, nakawan ka, ganun daw eh. Kaya minsan, ayaw na humingi ng tulong. Parang ano na lang, kung ano na lang yung mangyari. Yung time na yon, may nagdaang pong lalaki. Nakita niya na flat nga at hindi makalabas, hindi mapalitan ng matanda. Kinatok niya sa bintana. Ano? Dala niya yung payong niya. Binuksan ho nung babae yung bintana. Sabi, pwede po ba akong tulungan? Sabi ng babae. Opo, kaya ho ako naririto. Napansin ko po kayo kanina pa. Tutulungan ko po kayo. Buksan nyo lamang po yung likuran ng kotse. Kukunin ko na yung gulong. Wag na ho kayong lumabas. Ako na ho bahala. Papalitan ko ho yung 2 gulong. Napakabuti ng puso ng lalaki. Kaya, pinalitan po yung 2 gulong at natapos na, sa sobrang tuwa ho ng babae, nag-iisip na siya habang ginagawa. Sa sobrang tuwa niya, dumukot po siya ng pera. Sabi niya, hindi man kita kilala. Ano? Hindi man kita kilala. Pero eto, sa kagandahang loob mo, bibigyan kita ng pera. Alam mo, sabi ng lalaki, ay ma'am, wag po. Wag niyo po akong bayaran. Wag niyo po akong bayaran. No? Kaya, ang sabi niya, eto, yan po ay tulong ko. Pero my name is Brian Anderson. Ano? Pero pinipilit po siya ng babae, hindi. Naabala kita. Ano? Naabala kita kung hindi dahil sa'yo. Baka hanggang mamaya pa ako rito. Pero sabi ng lalaki, hindi po. Ngayon sabi ng lalaki, ay eto. Sige po, ganito. Kung gusto niyo pong makaganti sa ginawa kong kabutihan, ganito ang gawin mo. Huwag mong hayaang tumigil ang pagmamahal sa iyo. Yun lang sinabi ng lalaki and then umalis na. Nagtuloy-tuloy po yung pagdadrive ng babae and then napunta ho siya sa isang coffee shop. Ngayon po, maulan nga, nung time na yon, may isa lamang buntis doon sa coffee shop na attendant, crew. Nakita niya yung babae po na lalabas ng kotse, lumabas po siya, dala yung payong at inalalayan po yung matanda, buntis siya. Tapos dinala ho niya sa pinakamainam na table. Ang sabi niya, ma'am, dito po kayo. Ikukuha ko po kayo ng towel, orderin nyo lang po yung gusto nyo, kukuha ko po kayo ng towel, and then, ito po yung lugar, medyo mainit po rito, makakatulong sa inyo. Tuwan-tuwa yung matandang babae. Ngayon po, nung matapos po siyang magkape, binigay po niya nagbayad yung babaeng matanda doon sa waitress na buntis. And then lumabas na ho yung matanda. Sa makatuwid, nagbayad na hindi kinuha yung sukli. $100 po yung binigay niya, samantalang ang kanyang kape ay nagkakahalaga lang ho ng $5. Hinabol niya pero hindi niya na maabutan. Ngayon, nung magliligpit siya sa table, meron pong tissue na nakapatong doon sa kape. At pagbuklat ho niya, meron pong $400 na iniwanan ng matanda. Tapos po doon sa tissue, may nakasulat. Ano yung nakasulat? Ito po yung nakasulat. Wala kang pagkakautang sa akin. Ang kalalagayan mo'y naging kalalagayan ko rin. May nagmagandang loob sa akin noon kung paano naman ako sa iyo ngayon. Alam niyo, tuwan-tuwa yung babae. Kaya pagkatapos ng trabaho niya, umuwi siya. Excited siya sa pag-uwi. Sabi niya sa asawa niya, mahal, may pambayad na tayo sa ospital. Yung sabihin na mong problema, manganganak na kasi siya. May pambayad na tayo sa ospital. Huwag mo nang problemahin yan. Matulog ka na, Mr. Brian Anderson. Yun pala, si Brian Anderson, yung asawa na tumulong doon sa matanda. Alam nyo, yung daloy ng pagpapala, umiikot lang din. Yung ginawa mong tulong sa iba, isang araw, babalik sa iyo ng higit pa sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo. Kaya huwag mong maliitin yung mga bagay na ine-extend mo sa iba.
Kasi hindi mo alam kung gaano kalaki yung sorpresa ng Panginoon sa bawat sa atin. Alam nyo, kahapon po, bago ako mag-devotion doon sa mga workers natin, tinignan ko yung ating building project. Nakakataba ng puso. Nakakataba ng puso, mga minamahal na mga kapatid. Every time na pumapasyal ako, nakikita ko yung poste. May flooring na ngayon, handa na para islaban. Isang bagay yung lagi ko nakikita, Lord, buhat po ito sa kamay ng mga kapatiran na nag-commit. Gaano man kaliit o kalaki yung ibinigay natin, isang araw po, iikot po yung pagpapala. Yung ibinigay mo sa Panginoon, hindi mo aakalain, mas malaki pa pala yung matatanggap mo. Kasi pinagmalasakitan mo at hinayaan mong dumaloy ang pagpapala mula sa Diyos, sa buhay mo, sa ibang tao, at mula na naman uli sa iyo. Amen? Kaya kapatid, huwag mapapagod na mag-bless. Huwag mapapagod na mag-extend. Daluyan ka lang kapatid. Pero di maikakaila. Kahit daluyan ka, umaani ka rin ng sagana. Continue to bless the name of the Lord and continue to bless other people. Binless natin yung church natin. Isang araw kapatid, kumanda ka sa sorpresa ng Diyos sa iyo. Hallelujah. Panginoon, hindi namin mailarawan yung laki ng biyaya at pagpapala mo sa aming mga buhay. Narito kami, Panginoon. Yes, Lord, alam namin, wala kaming magagawa kung hindi dahil sa biyaya mo po, Panginoon. Kaya anumang meron kami, anumang pinagkatiwala mo sa amin, Panginoon, Lord, sana may address po namin ito patungo sa pag-usad ng gawain mo. Lord, ano man yung pinagkatiwala mo sa amin, halaga man to, kakayahan man to, galing man to, Panginoon, isang araw, magamit naman ho namin para ang isang tao mabago yung buhay. Magamit man namin, Panginoon, anumang bagay na meron kami para makakilala yung iba. Magamit mo man lang kami, Panginoon, sa mga bagay na meron kami para yung iba, O Diyos, magkaroon ng relasyon sa inyo. At Lord, salamat din. Dahil sa kakaunting meron kami, tinuturuan mo kami maging tapat. Hindi namin kailangan maghintay na lumaki pa, sumagana, umangat yung buhay namin. Ano man meron kami, gaano man kalit ito, pwedeng maging binhi ito. At pwedeng maging daan ito simula, O Diyos, para magpala naman sa iba. At Lord, request lang po namin, ano man ang daanan po namin sa buhay na to, mas lumapit kami sa iyo. Ilayo mo kami sa pagnanasa sa pera o sa kayamanan ng mundong ito. Sapagkat ang yaman namin, hindi ang mga pera o kayamanan ng mundo. Ang yaman namin, Ikaw, O Diyos. Ang gantimpala ng buhay namin, O Diyos, walang iba kundi Ikaw. Kaya hayaan mo lang maging daluyan kami ng pagpapala, Panginoon, sa mga tao na pinadadala mo sa buhay namin. Hallelujah, Lord. Salamat, Panginoon. Marami pong salamat. Sa iyo po ang dakilang pasasalamat at kapurihan. In Jesus' name, Amen and Amen. So maraming salamat po sa mabiyayang mensahe ng ating TS. So muli palakpakan po natin ang Panginoon dahil alam ko na na-bless po yung bawat isa sa atin. No? Sabi doon sa nabasa ko, you can't fill from an empty cup. So tunay nga na tayo ay magpapuno, magpapil sa Panginoon upang patuloy na dumaloy yung mga biyaya at pagpapala po niya. So atin pong saglit na ipag-pray yung ating mga tithes and offering. So tayo po pumikit at manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa every Sunday na pagkakataon. Makapagbalik po kami, Panginoon,
pasasalamat sa iyo. Dalangin po namin, Ama, na sa umagang ito, nakikita niyo po yung aming mga puso, nakikita mo po yung laman ng aming pagbabalik ng biyaya sa iyo. At alam mo po, Panginoon, from our efforts, from our heart, Panginoon, nakikita niyo po na ito ay mula sa aming tapat na pagkakaloob sa iyo. Kaya dalangin po namin, Panginoon, higit sa lahat, yung pasasalamat po ng aming puso sa pag-ibig na patuloy na pinaparanas mo po sa amin. Dalangin namin na wag mo kaming hayaang maubusan, wag mo kaming hayaan patuloy na dumaloy, Panginoon, yung pagpapala sa aming mga buhay upang maging daluyan din po kami ng mga pagpapala para sa ibang tao, upang patuloy na maiparanas din po namin sa iba yung pag-ibig na pinaparanas niyo po, Panginoon, sa amin. Kaya Lord, yung mga malalaking pangarap namin, lalo higit para sa aming church, dalangin po namin, Lord, na yung mga maliliit at hanggang sa pinakamalalaking bagay na pinagkakaloob namin, alam namin, Panginoon, na magbubunga po ang lahat ng ito. Kaya Lord, sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. So, inaanyayahan po lahat ng mga Smile Ministry para po sa paglilikom ng kaloob. Kasabay po nito yung karagdagang balita at pahayag. So every Sunday po, syempre, dito pa rin po tayo next Sunday. 8 a.m. po ang ating pananambahan. At syempre po, kasabay po nito yung ating mga Sunday schoolers. No? So ang pahayag po ay 7 a.m. pero 8 a.m. pa rin po yung ating Sunday school. Ayan, so kung meron po kayong mga anak, pamangkin na kinder to grade 8 po, ayun, isurrender na po natin sa Sunday School Department kapag during worship service. And syempre po, every midweek service din po, every Wednesday at 6:30 p.m. po. So tatlo pa rin po yung lugar na pinagdadausan natin, Sa Hulu po, sa Victoria's Compound. Sa sentro po, dun po sa Luarca and Camuas Compound. At syempre po sa Lausanne, doon po sa Sibog Compound. So, ayun po, attend po tayo ng midweek. Ayan. So, yun lang po at maraming salamat po. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo, mga minamahal na mga kapatid. Tayo po'y magwakas sa panalangin. Dakila naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Punong-puno po ng kagalakan ng aming puso sa biyayang spiritual na natanggap po namin. Salamat, Panginoon, dahil ngayon naintindihan namin na ang buhay namin ay daluyan lamang ng iyong pagpapala, Panginoon. Kaya, Ama, patuloy na bumuhos ang iyong biyaya at pagpapala upang marami kaming maitulong sa iba, O Diyos. Maging daluyan kaming patuloy, Panginoon. Hallelujah, Lord. And we are praising you, O God, sa ginagawa mo sa aming church building. Thank you, Lord. Alam namin, magpapatuloy po ito, Panginoon. Magpapatuloy hanggang sa mapatapos po ang aming church building, O God. Kaya, Ama, hinihiling po namin patuloy na pagbuhos ng biyaya mo sa pangangailangan ng aming pagawain. At aming Ama, sa mga oras na ito, O Diyos, patuloy niyo po, Panginoong, ipagkatiwala sa inyong lingkod na sa magitan ng pagtataas ng kamay ay patuloy naming matanggap ang masaganang basbas at pagpapala. Mga minamahal na mga kapatid, sumagana ang biyaya at pagpapala ng ating dakila at mahabaging Ama, sumaating mga puso ang dalisay na pag-ibig ng ating Panginoon Kristo. Aliwin tayo at puspusin ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu mula ngayon at magpakailanman. Amen. Awitin po natin ang tatlong amen. Muli po, magandang umaga po. God bless ating lahat. At patuloy na samahan tayo ng Panginoon sa buong sanglinggo na ating daraanan.